Kapag akala ng Rusya ay lamang na sila sa digmaan, may panibagong galaw agad ang Ukraine. Nasa puso ng asymmetric warfare campaign ng Ukraine ang inobasyon at patuloy na nagbabayad ng presyo ang mga sundalo, kagamitan at lohistika ng Rusya. Noong Nobyembre, malakas na tinamaan ng Ukraine ang Rusya gamit ang bagong sandata na nagdulot ng kaguluhan sa likod ng mga linya ng Rusya. Nagbibigay ito sa Ukraine ng drone para maabot ang mid-range na lugar ng digmaan na dati nilang di natatamaan, ang FP. Dalawa ang bagong drone na ayon sa United 24 Media ay dinala sa Ukraine ng Firepoint. Sila rin ang mga technical na utak na bumuo ng Flamingo missile na ginagamit ngayon ng Ukraine para matamaan ng malakas ang Russia mula sa malayo. Ang Flamingo ay ginawa para magdala ng mas mabigat na pampasabog kaysa sa mga long-range drone ng Ukraine laban sa Russia. Ang FP-2 ay ginawa para magbigay ng parehong lakas ng firepower at tumama sa mga target na dati hindi kayang abutin ng Ukraine nasa likod ng labanan. Ibinabahagi ng United 24 Media ang mahahalagang detalye ng bagong drone. Ayon dito, ang FP-2 ay kayang magdala ng hanggang 105 kilo or 200 at 31 libra na kargamento. Ginagawa ng nakakatakot na banta ang drone sa mga puwersa ng Russia. Ang kargamento ng FP-2 ay 10-20 beses na mas malaki kaysa sa karaniwang FP-5 drone. Ipinapahiwatig na ang FP-2 drone ay dinisenyo para sa mas mabibigat na target kaysa tangke at armored vehicles. Sabi ng Security Service ng Ukraine, Security Service of Ukraine, kaya ng FP-2 tamaan ang mga lugar ng Russia para sa lohistika, supply at deployment ng tropa. Mamaya natin tatalakayin paano ginagamit ng Ukraine ang bagong drone. Mas malaki ang bentahe ng FP-2 kumpara sa karamihan ng short-range drone ng Ukraine dahil may saklaw itong mga 200 kilometro o 100 at 24 na milya. Nagbibigay iyon ng mga options sa Ukraine. Hindi na sila limitado ng maikling saklaw ng kanilang mga first-person view drone. Maaaring gamitin ng Ukraine ang FP-2 para sirain ang mga linya ng labanan at mapasok ang mga posisyong akala ng Russia ay ligtas pero ngayon ay nanganganib na. Nakakatuwa na ang 200 km saklaw ay 1,000 at 200 km pagbaba mula FP-1 na ginawa ng Firepoint para bigyan ng bagong option ang Ukraine na atakihin ang Russia. Ang puwang ng pagpapalit ng saklaw ay nagbibigay daan sa FP-2 na magdala ng mas mabigat na warhead kaysa FP-1 plus. Kaya mas maraming option. May FP-1 na ngayon ang Ukraine, pati iba pang long-range drone at missile laban sa Russia. FP-2 para sa mid-range na pag-atake at first-person view drone na pwedeng gamitin sa pagpapatrolya sa linya ng labanan. Nakakatakot ito para sa Russia. Ngayon, may patong-patong na drone offense ang Ukraine na kayang tamaan halos kahit anong target. Nagbahagi ang RBC Ukraine ng karagdagang detalye tungkol sa bagong drone ng Ukraine na inilunsad ng Firepoint sa dalawang uri. Una ay ang FP-2 na may autonomous guidance system, perpekto para sa hindi gumagalaw na target. Ang kailangan naman Dave. Ang kailangan lang gawin ng Ukraine ay itakda ang mga koordinado at ang drone na mismo ang magdadala sa sarili nito sa strike zone. Sa ikalawang version, pwede nang mano-manong kontrolin ng FP-2 gamit ang radio link. Kaya parang FP-2 drone ito. Maaaring gamitin ng isang Ukrainian na drone operator ang radio link na ito para gabayan ang kanilang FP-2 papunta sa gumagalaw na target o para matiyak na direktang tatamaan ang isang hindi gumagalaw na target. Baka mahirap makuha ng unang version iyon. Nasabi na natin ito dati. Mga opsyon. Sabi ng RBC Ukraine, halos kapareho ng FP-1 ang arkitektura ng FP-2 na malaking plus para sa Ukraine. Nasa mass production na ang FP-1 ng Firepoint. May standardisasyon na sa produksyon. Kaya madali na lang para sa manufacturer ilapat ang parehong pamantayan sa pagdevelop ng FP-2. Ibig sabihin, mas mabilis nang magawa ng Firepoint ang bagong FP-2 drone. Kaya nagsisimula na nating makita ang paggamit nito sa labanan. Sa kanyang column sa Medium, isinulat ni Ryder Blackthorne na nakagawa na ang Firepoint ng mga mobile setup na mukhang mga truck ng militar. Pinapabilis nito ang pag-deploy ng FP-2 saan man sa o likod ng frontline sa Ukraine dahil sa malakas na abot nito. Pinapalakas ng mga truck ang galaw dahil pinapayagan nilang makalapit ang mga operator ng Ukraine sa target ng Russia bago ilunsad ang FP-2. Totoo,
nakatanggap ang Ukraine ng killer drone na halos di kayang labanan ng Russia. Tama si Blackthorn. Ang FP, dalawa ay mandirigma sa labanan. Hindi long-range assassin gaya ng FP-1. Pero, eksakto ito ang gusto mo kapag nakaposisyon na ang kalaban at kailangan mong umatake ng malakas, mabilis, at tuloy-tuloy ang galaw. Sabi pa ni Blackthorn, ang FP, dalawa ay tamang drone na dumating sa tamang oras para sa Ukraine. Sabi niya, ang pagkawala ng 1,000 at 200 kilometro mula FP-1 ay di halos sakripisyo. Marami ng drone ang Ukraine na kayang bumiyahe ng malayo sa Russia. Kailangan ngayon ng Ukraine ng drone na kayang tamaan ang mga target na daan-daang kilometro sa loob ng sinakop na Ukraine. Ang FP, dalawa ang sagot sa pangangailangan. Magiging maingat ang Russia sa dami ng pinsalang maaaring idulot ng isang napakalakas na drone na tulad nito. Gayunpaman, maaaring nais nitong pakalmahin ang sarili sa paniniwalang ang ganitong kalakas na drone ay siguradong napakamahal gawin para sa Firepoint. Mali ang paniniwalang iyon. Pinakamahalagang katangian ng FOP. Dalawa, bukod sa abot at lakas ng armas, ay ang presyo nito. 55,000 lang ang gastos sa paggawa ng drone. Ito ay isang drone na may kasing lakas ng maraming misil, ngunit nagkakahalaga lamang ng maliit na bahagi ng halaga para gawin. Mahalaga ito para sa Ukraine dahil magastos ang digmaan kontra Rusya. Bagamat mahusay na naipagtanggol ng Ukraine ang sarili, malaki pa rin ang epekto sa ekonomiya ng bansa. Tinalakay ng Responsible Statecraft ang isyung pinansyal sa isang artikulo noong Marso. Sinabi nito na maaaring malugi ang Ukraine kahit tapos na ang digmaan noong Marso, kaya nanganganib ang bansa sa pananalapi. Para maging balanse ang budget sa 2,026, dapat bawasan ng Ukraine ng 80% ang military budget para makatipid ng 41 bilyon. May ibang option din. Ayon sa Guardian, pinag-aaralan ng European Union ang paggamit ng nakapirming ari-arian ng Rusya para magpautang sa Ukraine. Maaaring umabot ito sa dolyar 157.5 bilyon sa mga susunod na taon. Gayunpaman, ginagawa pa lang ang panukalang iyon at walang kasiguraduhan na magkakaroon talaga ng ganoong pautang. Mahalaga para sa Ukraine na gumawa ng drone na kasing lakas at mura ng FP. Dalawa, para makatipid sa budget sa depensa. Habang pwedeng harapin ng bansa ang problemang pinansyal, may isa pang aspeto sa murang halaga nito. Malinaw na nakikinabang ang Ukraine sa paggawa ng murang sandata, habang labis namang nahihirapan ang Rusya. Ayon kay David Kirachenko ng Lawe Institute, na sumulat noong Hunyo, binigyang diin niya kung paano nagdulot ng malaking gastos sa Rusya ang murang drone ng Ukraine. Binigyang diin niya ang mapaminsalang Operation Spiderweb, kung saan lihim na pinasok ng Ukraine ang murang first-person view drone sa Rusya sa likod ng mga truck. Pinalipad ang mga drone sa ilang paliparan ng Rusya na nagdulot ng 7 bilyong pinsala at napinsala rin ang hanggang 1/4 ng strategic bomber fleet ng Rusya. Bagamat hindi nagsalita ang Ukraine tungkol sa gastos ng operasyong ito, ang mga first-person view drone na ginamit nila ay maaaring nagkakahalaga lamang ng $400 bawat isa. Gaya ng sinabi ni Kirichenko, ang mga drone na nagkakahalaga lang ng ilang daang dolyar bawat isa na inilunsad mula sa isang cargo container ay nagdulot ng bilyong halaga ng pinsala laban sa Rusya. Maaaring subukang gayahin ng dayuhang kalaban na may mas maraming resources ang mga inobasyon ng Kiev at may usap-usapan na rin tungkol sa panganib mula sa mga barkong kargamento ng China. Ang mga kalabang, may malaking pondo ang problema ng Rusya sa hinaharap. Ngayon, haharapin nito ang Ukraine na maaring magastos sa Rusya ng milyon-milyon o bilyon-bilyong dolyar. Sa murang halaga ng mga drone, huwag maliitin ang halaga ng pagiging cost-effective nito para sa Ukraine. Hindi rin ligtas ang Rusya sa sariling problemang pang-ekonomiya. Gumastos si Putin ng daan-daang bilyong dolyar sa kanyang espesyal na operasyong militar at halos wasakin ang ekonomiya ng Rusya para rito. Noong Setyembre, sinabi ng Ministro ng Pagsulong ng Ekonomiya ng Rusya, Maxim Reshetnikov, na mahihirapan ang Rusya mapanatili ang kasalukuyang gastos sa digmaan. Ayon kay Reshetnikov, sa isang komperensya sa St. Petersburg noong Hunyo, lumalamig ang ekonomiya ng Rusya batay sa mga numero. Base sa kasalukuyang pananaw ng mga negosyante, halos nasa binggit na ng resesyon ang Rusya. Mukhang babala iyon na hindi pinapansin ni Putin. Ipinagmamalaki niya na ang halos 1% gross domestic product growth ng Rusya sa 2025 mula mahigit 4% noong 2024
ay bahagi lang daw ng plano. Sa totoo lang, hindi iyon totoo. Nagsisinungaling ng todo si Putin para lang bigyang katwiran ang kanyang walang kwentang paggastos sa digmaan sa Ukraine. Pwedeng samantalahin ito ng Ukraine gamit ang mga sandata tulad ng FP. Dalawa, sa pamamagitan ng paggamit ng kanilang mga drone para patuloy na sirain ang mahahalagang kagamitan ng militar ng Rusya sa mas mababang halaga kumpara sa presyo ng mga iyon. Dahil sa patuloy na ekonomikong pagbagsak ng Rusya, maaring hindi na nila agad mapalitan ang mga nasirang kagamitan. At isang huling bagay sa FP. Dalawa, ganun din ito kahusay tumama sa mga target ng Rusya sa gabi tulad ng sa araw. Ngayon, tatalakayin natin kung paano ginamit ng Ukraine ang bagong drone nila para manggulo sa likod ng linya ng Rusya. Siyempre, mawawalan ng saysay ang mga kahanga-hangang detalye kung hindi mapapatunayan ng Ukraine na handa sa laban ang FP-2. Pero ilang beses na itong napatunayan. Ayon sa ulat ng United 24 Media, noong Nobyembre 2 iniulat ng outlet na nagsagawa ang Security Service of Ukraine ng sunod-sunod na tumpak na drone attack gamit ang FP-2. Naganap ang mga pag-atake sa mga okupadong bahagi ng Ukraine na nagpapakitang ginamit ng Ukraine ang mga bagong drone sa likod ng linya ng labanan. Ayon sa United 24 Media, target ang ilang military warehouse at base ng Russia na nagsusupply at nagko-koordina sa mga sundalong lumalaban sa Ukraine sa malalayong lugar. Ang Security Service of Ukraine ang nagbahagi ng dagdag na detalye sa isang Telegram post noong Nobyembre 2. Sunod-sunod na tumpak na inatake ng Alpha Special Forces ng Security Service of Ukraine ang mga posisyon ng kalaban sa pansamantalang okupadong teritoryo. Ayon sa Security Service of Ukraine, tinarget ang mga lugar ng imbakan ng kagamitan at tauhan para sa lohistika at distribusyon ng kalaban. Di na dapat ikagulat na ang Alpha Special Forces ang napiling unang gumamit ng FP-2 sa labanan. Pangunahing division ng espesyal na puwersa ng Ukraine ang Alpha Group na sangkot sa asymmetric warfare, paghuli ng high-value target, black operations, at long-range strike laban sa mga kaaway ng Ukraine. Parang jack of all trades ito sa espesyal na puwersa at napatunayan ang bisa mula ng salakayin ni Putin ang Ukraine. Sinira ng Alpha Special Forces ang convoy ng mga Chechen paramilitary na papuntang Kiev noong simula ng pananakop. Malaki rin ang naging papel ng grupo sa labanan sa Kharkiv at nakahuli na ito ng ilang espiya, mga tago na sumusuporta at mga simpatya ng Russia sa buong panahon ng digmaan. Ang grupong ito ang perpektong piliin para ipakita ang kakayahan ng mga bagong FP-2 drone ng Ukraine dahil kaya nilang gawin halos lahat ng misyon. Hindi na makatanggi ang Russia sa mga pag-atake. Naglabas ang Security Service of Ukraine ng video na nagpapakita ng ginawa ng Ukraine gamit ang bagong drone. Makikita sa video na maraming target ang tinamaan, posibleng gawa ng mga drone. Ilang video ay mukhang kinunan ng FP-2 habang lumalapit sa target na nagpapakita ng kakayahan ng drone na parang FP-2. Maaaring ito ang mano-manong kinokontrol na version ng drone ng Ukraine. Makikita sa mga video ang malalakas na pagsabog na nagpapakita ng lakas ng FP-2. Karamihan sa mga target ay mga gusali na mahirap sirain ng Ukraine gamit ang short-range at mahihinang first-person view drones. At hindi pa doon natapos ang Ukraine. Noong Nobyembre 3 iniulat ng Euromaidan Press na nagdulot muli ng kaguluhan ang Security Service of Ukraine sa likod ng mga linya ng Russia sa pamamagitan ng panibagong serye ng mga pag-atake. Mas marami tayong impormasyon tungkol sa mga pag-ataking ito, lalo na sa lokasyon, kumpara sa mga pag-atake noong Nobyembre 2. Noong Nobyembre 3, tinarget ng Ukraine ang dalawang pasilidad ng lohistika sa Luhansk na gamit ng tropang Russia. Ayon sa Euromaidan Press, kinuha ng espesyal na puwersa ng Ukraine ang Telegram upang magbigay ng karagdagang impormasyon tungkol sa dalawang pag-ataking ito na nagsasaad. Malapit sa Dovzhansk, nasunog ang isang pasilidad ng gasolina at pampadulas. Malapit sa Roskishna, winasak ng Special Operations Forces Unit ang bodega ng logistical na suporta ng puwersa ng okupasyon. Ayon sa parehong post, nagulo ang plano ng Ukraine sa pag-atake noong Nobyembre 3. Bukod sa paghadlang sa supply ng Russia sa kanilang tropa, sinira rin ng FP-2 ang gasolina para sa sentrong grupo ng mga sundalong Ruso. Matalino ang ginagawa ng Ukraine dito. Sa halip na hayaan ang Russia na magpadala ng kanilang mga tropa ng halos buo ang lakas, nakatuon ang Ukraine sa mga linya ng supply na nagbibigay ng pangangailangan sa mga sundalong iyon. Ibig sabihin, kailangan pa ring pigilan ng Ukraine ang pag-atake ng Russia kapag inilunsad ito.
kulang sa kagamitan, gasolina, at supply ang mga sundalong nilalabanan ng Ukraine, kaya madali silang talunin at target ng first-person view drones ng Ukraine. Ito ang multi-layered drone offensive na nabanggit kanina. Ginagamit ng Ukraine ang FP-2 drones para pahinain ang Russia sa likod, bago gamitin ang FP-2S para tanggalin ang mga sundalong Ruso na wala ng suporta sa logistical na network. Ayon sa Euromaidan Press, ang pag-atake sa Dobzhansk ay nangyari 150 kilometro o 73 milya sa likod ng frontline, kaya sinasamantala na ng Ukraine ang abot ng kanilang mga FP-2 para makapagdulot ng malaking pinsala. Ang pag-atake sa Roshkizhna ay nangyari sa suburb ng Luhansk, mga 70 kilometro o 56 na milya sa likod ng linya ng labanan. Mayroon ding video ng pag-atake, gaya ng sa Nobyembre 2. Halos pareho rin ang nakita noong Nobyembre 3. Ipinapakita ng drone footage ng Ukraine na ang paglapit nila sa target bago direktang tumama. Walang pagsabog na nakita ngayon. Kaya mukhang wala ang reconnaissance drone ng Ukraine na nagre-record sa Luhansk. Hindi na mahalaga iyon. Nakikita natin mula sa perspektibo ng FP. Dalawa na sapat na patunay na tumama ng direkta ang Ukraine gamit ang bagong drone nila. Dapat mag-alala ang Rusya. Pinalaya na ang FP-2 at nagdudulot na ito ng mas malalang pinsala kaysa sa inaasahan base sa presyo nitong $55,000. Gayunpaman, hindi lang dapat mag-alala ang Rusya tungkol sa particular na drone na ito. Ang ipinapakita sa atin ng FP-2 marahil higit pa sa iba ay patuloy na inaangkop ng Ukraine ang kanilang estratehiya sa drone upang tugunan ang mga taktika ng Rusya. Ang pagharap sa mid-range ng Rusya ay naging problema para sa Ukraine at ang FP-2 ang naging solusyon dito. Ngunit ang drone na ito ay hindi lang ang iniaalok ng Ukraine habang nagpapatuloy ang digmaan nila ng Rusya hanggang 2026. Halimbawa, tingnan natin ang gamification. Noong Nobyembre, 3 iniulat ng The Guardian na gumawa ang Ukraine ng video game style na gantimpala para sa kanilang drone operators. Inilunsad noong 2024 ang sistemang ito ay nagbibigay ng puntos sa sundalo para pambili ng drone at armas. Sa online na tindahan na Brave One, may mahigit 100 drone at autonomous na sasakyan na nagpapakita na ginagamit ng mga drone operator ng Ukraine ang larong gawa ng bansa para i-upgrade ang kanilang gamit. Epektibo ang paraang ito. Ayon sa The Guardian, ang drone teams na lumalaban para sa puntos sa Army of Drones bonus system ay nakapatay o nakasugat ng 18,000 sundalong Ruso noong Setyembre. May 400 drone unit na ngayon ang sumasali sa kompetisyon. Mula sa 75 noong Agosto, ang ideya ay nagdudulot ng imahe ng mga drone operator ng Ukranya na tila naglalaro lang ng Call of Duty sa digmaan. Mukhang madilim para sa iba, ngunit ginawang laro ang drone warfare, kaya naeengganyo ang mga operator na sirain pa ang mas maraming tropang Ruso at kagamitan. Marahil ang laro ay nagbibigay ng kaunting gaan sa isang kung hindi man ay malupit na gawain. Ano man ang kaso, dapat kabahan ang Russia sa dami ng sundalong nawala sa kanila sa isang buwan sa mga naglalaro ng bagong drone game ng Ukraine. Kabilang sa mga inobasyon ng Ukraine ang paggamit ng drones para sa multi-layered na depensa. Tulad ng sa opensiba na tinutulungan ng FP-2, tinalakay ng Ukraine Inform ang bagong depensibong pamamaraan na ito sa isang artikulo kung saan kinapanayam nila ang Commander-in-Chief ng Armed Forces ng Ukraine, si Oleksandr Siersky. Ayon sa Facebook post ni Siersky, gumagawa kami ng layered system laban sa Shahid at Geran. Layunin nating dagdagan ang crew, sanayin ang interceptor operator, at bigyan sila ng mas epektibong strike system at radar. Mga drone na magkapatong, kahit umaatake o nagtatanggol ang Rusya, tila wala na itong ligtas sa banta ng himpapawid ng Ukraina. Kung sabay gagamitin ang multi-layered na depensa, FP-2 at FP-5 drone ng Ukraina, tiyak na madadali ang Rusya. Maaaring gamitin ng Ukraina ang FP-2 at FP-2S para atakihin ang mga tropa sa likod at harap ng linya. Pati na rin pigilan ang paglusob gamit ang depensa ng drone. Malapit na itong mabuo. Maaaring hindi lang ang mga FP. Dalawa ang nagdudulot ng problema sa Rusya. Isang kumpanyang Lithuanian ang gumawa ng kakaibang experimental drone na malakas at halos handa nang magsagawa ng coordinated swarm raids laban sa mga target ng Rusya. Ang drone daw na yon ay hindi magtatagal sa Lithuania. Dadalhin ito sa Ukraine bilang dagdag sa lumalaking drone puzzle ng Ukraine. Tuklasin pa ang tungkol sa drone at kakayahan nito sa aming video. Kung nagustuhan mo ang video,
Mag-subscribe sa The Military Show para sa higit pang balita sa pinakabagong sandata. Umuunlad ang Ukraine laban sa banta ng Russia. Salamat sa panonood.